Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, inyong Headliners Boss. Martes, Marso 24, tuig 2026. Inyong inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalaan. Headline. Tricycle drivers kag operators sa syudad mabato ng unang batch sang fuel subsidy subong nga semana. Headline. Mayor Raisa Tranyas dismayado nga illegal nga droga ang motibo sa stabbing incident sa La Paz. Headline. Masobra 2,000 ka mangunguman sa bugos nga Western Visayas ginalauman nga makabenepisyo sa fuel subsidy program sang gobyerno. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tricycle drivers kag operators sa syudad mabato ng unang batch sang fuel subsidy subong nga semana. Detalye sang balita, Emi Rose Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Good news para sa tricycle drivers kag operators sa syudad sa Iloilo. Subong nga semana makabato na sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government ang nanuhay nga toda sa nagkalain-lain nga distrito sa syudad. Maumpisa ang tagtaganay sang fuel subsidy coupons sa Marso 25 tubtob Marso 26 sa mga nandoy-tuhay nga distrito sa syudad. Ang nasambit na programa bulig sang Iloilo City Government sa nagapadayon nga pagsaka sang petroleum products bangod sa tensyon sa Middle East. Ang fuel subsidy ipaagi sa fuel subsidy coupons na gamiton agud mag-claim sang petroleum products sa gas station. Kada driver o kung operator makabatong sang fuel subsidy coupon na nagabalor 500 pesos sang petroleum products. Agud mag-claim ang fuel subsidy coupon, kinahanglan nga magdala sang original na kopya sa driver's license, photocopy sang ID nga may 3 ka pirma. Para naman sa mga may multiple units sang tricycle, pwede nga may authorized representatives. Kag kada ruta may assigned na gas station para mas lapit kag mas hapol sa tricycle drivers kag operators. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ipanagtag na ang fuel subsidy coupon sa mga tricycle drivers kag operators sa syudad sa Marso 25 tubtob Marso 26 bilang bulig sa nagaparay nga pagsaka sang petroleum products. Para sa pag-claim magdala lang sang original driver's license, photocopy sang ID na may 3 ka specimen signatures, updated ORCR. May arak kita sang personnel from Iloilo City Government nga mag-assist sa kada gas station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pa natin nga balita, masobra 2,000 ka mangunguma sa Western o sa bugos nga Western Visayas ginalauman nga makabenepisyo sa fuel subsidy program sa gobyerno. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdangat sa 2056 ka manguma sa kabisan ng katudan ang ginalauman nga mabuligan sang fuel subsidy program sang gobyerno.
sa among nga numero 816 ka manguna ang ginalauman nga makabenepisyo sa Iloilo, 593 sa Aklan, 401 sa Capiz, 211 sa Antique, kag 35 sa Guimaras. Lakip sa mga ginalauman nga makabenepisyo sa ni Jose Abner Tanyoso kag Jose Glenn Mark Basto nga lunsa nagatalom sang utang kag palay sa Saraga, Iloilo. Sunod kay Tanyoso, subong nga panahon sang tag-ilimit, problema gid ang gasto sa patubig nga nagakinahanglan sang krudo. Gani dako gid nga buhin sa ila palasanon ang ayuda nga dala sang gobyerno. Para naman kay Basto, nagduble ang ila gasto sa krudo kabang danay nga napektuhan ang budget nga ila gintalana para sa patubig kag abuno. Kadungan sa iya pagpasalamat sa fuel subsidy, ginpanugyan naman ang pagpanagtag sa mga solar-powered pump agud hindi na sila maggasto sa petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panatang nga balita, dismayado si Iloilo City Mayor Isa Trias ng illegal nga droga ang motibo sang insidente sang pagbun-anay sa San Isidro, La Paz. Matapos ang pagsinapol sa alkalde kaupo ng Iloilo City Police Office, gimanduan niya ang kapulisan nga dapat madakpan kag mapasakaan sang kaso ang mga sospek. Dismayado ang alkalde sa impormasyon nga illegal nga droga ang motibo sang krimen. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pangusulan Jam Baronda na alarma sa illegal drugs sa syudad. Kongresista na tala ng asapulon ang ICPO Director. Detalye sa balita, Emero Samchagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpahayag sang ilang nga pagkabalaka si Congresswoman Julian Jam Baronda sa kaso sang ilegal nga droga sa syudad sa Iloilo. Sunod sa kongresista mismo mga pumuloy o kag barangay officials ang nagpabutsyag sa iya nga tuman sila nga naalarma sa kaso sang ilegal nga droga kag nagakabalaka sa ilang nga seguridad ilabi pa kung gabi. Yan question naman kung wala sang kahadlok ang mga kriminal sa local government unit kag sa kapulisan. Sunod sa iya gin pa-schedule na niya nga sa pulong sa Iloilo City Police Office Director Wilbert Parilla kag luwig niya nga ipathad kung naanag sila ng opisyal nga hindi alarming ang kaso ng illegal drugs sa syudad. Plano man sa opisyal nga dalon ini sa Kongreso pinaagi sa pagpalayag sang privilege speech sa pag-resume sang ilang nga sesyon sa Mayo. Na kami nagakalamatay, na kami nagabunon anay. Ano mga mga butang? Wala pala sila fear sa ating na local government. Wala pala sila fear sa ating mga kapulisan. To be honest, yet to talk with our city director. Ang bal ko kagiina sa staff ko, kindly please call our city director because I wanted to be clear kung anong ginanamin nila, hindi alarming. Kay kada tanan nga barangay gitingkatuan ko after sang gamay nga kapit-kapit sa pumuluyo, ginasapol ko mga barangay officials, kung wala ko barangay officials, mga barangay leaders, para pamangkuto na ako. Silingit sila yung very alarming kong jam-jam. Bagis at hadlo kami kung taki that we are already unsafe. So, Ang kabahin sa pagpahayag ni Congresswoman Julian Jam Baronda. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gimpasangkat ba ang ASEAN 2026 Joint Task Group Boracay ang security measures sa giniwat nga tabletop exercise. Sa nasambit nga exercise, ginplastar ang duha ka kritikal nga senaryo na ginalakiban sang bomb threat kag vehicular accident. Suno kay Aklan Police Provincial Office spokesperson Captain Aubrey Ayon, katuyoan sini nga ma-check ang response protocols kag gandaan sa tanan nga ahensya samtang ginahiwat ang ASEAN-related meeting sa isla. Sa giniwat nga diskusyon kag scenario-based planning nakabulig ang tabletop exercise sa pag-identify sa mga potential gaps kag pag-align sa mga teams para sa madasig kag efficient nga pagresponde kung may emerhensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa ka mabaskog nga kampanya kontra financial crimes ang gintukod sa paglunsar sang Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Task Force sa Western Visayas. Pagkatutukan sa task force ang interagency coordination,
masangkad ng intelligence sharing and case build-up ug operasyon batok sa mga tao kung grupo na may kahilabtanan sa money laundering and terrorism financing. Ang pagtukos ng task force pagsunod man sa Department Memorandum Circular naging issue sa DOJ nga nagamando sa masangkad nga koordinasyon agon mapapas ang problema sa money laundering ug terrorism financing sa bilog nga Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Index crimes ang Iloilo nagdumo sang 17.49%. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Ang crime incidents ng Iloilo nga sunod sa provincial government pagpakita sa naganami na kondisyon sang kalinong kagkatawhay sa probinsya. Sa ginhiwat nga first quarter Peace and Order Council meeting, gin-report nga nagnubo sang 17.49% ang index crime sang Iloilo, halin sa 852 nga kaso na naog ini sa 703. Samtang sa pareho nga report, nakita nga nagnubo man ang non-index crime sang probinsya sang halos na 10% halin sa 2,672 padulong sa 2,406 nga kaso. Kadungan sinig, ginpadunggan sang Iloilo Provincial Government ang Iloilo Police Provincial Office sa ila dedikasyon kag epektibo nga pagpatuman sang law enforcement strategies nga nagresulta sang positibo nga epekto. Gintumod man sang Kapitolyo nga rason sa pagnubo sang kriminalidad sa probinsya ang kolaborasyon sa mga ahensya sang gobyerno, local government units kag sang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. LTO 6 nagsugod na sa pag-inspeksyon sa mga pampubliko nga salakyan kabahin sang Oplan Biyaheng Ayos 2026. Detalye sa balita, Janelle Baclan. Radyo Pilipinas Report. Inspeksyon ng Land Transportation Office 6 sa mga nagabiyahe nga salakyan kabahin sa pag-umpisa sa Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa and Summer Vacation 2026. Yara sa lima kagatos ka pampubliko nga salakyan ang ginusisa sa inspection team sa pila ka terminal santo sa mando ni Regional Director Attorney Gadyoso Iduspan II kag Assistant Regional Director Jack Conlo. Lakip sa ginpadulungan sang LTO 6 law enforcer sa pagpamuno ni Deputy Chief Rilin Reyes ang People's Terminal sa Pavia, Ceres Terminal sa Tagbacaro, Mohon Terminal sa Molo, Iloilo Dumangas Ports kag Iloilo International Airport. Paagi sini maalerto ang mga motorista labi na ang PUV sa pagsikyar sang ila salakyan nagod mangin maayo ang kondisyon kapag update sang papeles sa pagbiyahe para sa kahilwayan sang mga pasahero. Tinutuyo sa inspeksyon ng malikawan na aksidente sa dalanon sa mga magabakasyon sa Holy Week. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inspeksyon ng Land Transportation Office 6 sa mga nagabiyahe nga salakyan kabahin sa pag-umpisa sang Oplan Biyaheng Ayos. Nakabalhag sang 12 kapag bugas ang abong FIVOC sa Bulkan Canlaon. Ang mga ashing events naglawig sang duwang tubtub 426 ka minuto. Samtang naglabot naman sa 67 ang volcanic earthquake ug 18 ang volcanic tremors sa bulkan sa makaligad nga 24 oras. Ang sulfur dioxide flux sang bulkan nabalag sa 593 ka tonelada sang Marso 23. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas News. Anay Assistant Regional Director sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development nga si Dr. Tobias, bag-o nga Regional Director sang Regional Office. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Magapoko na karon bilang Regional Director sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development ang nagabalik nga anay Assistant Regional Director nga si Dr. Helen D. Tobias. Sining karon lang naghiwat sang leadership turnover ang DOH Region 6 sa diinggin turnover ni OIC Regional Director kag ARD Maria Sofia Pulmones ang katungdanan kay RD Tobias. Madumduman nga gindesignate si ARD Pulmones bilang OIC RD matapos ang pagretiro ni Dr. Annabel Yumang sa tinalikdan nga tuig. Sa piyak nga bangin, nagserbe bilang ARD si Dr. Tobias ang DOH Region 6 sang 2021 to 2022 sa termino ni RD Adriano Subaan. Na-assign man bilang ARD sang Ilocos si Dr. Tobias pagkatapos nagsulod si NGO kag Academe antes ang pagbalik sini bilang RD sang DOH Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News.
Sa ibang panaton nga balita, Iloilo Provincial Health Office nagiwat sang dengue death review. Detalye sang balita, Marian Grace Arenieta. Radyo Pilipinas Report. Nagiwan sang dengue death review ang Iloilo Provincial Health Office kaupo ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development sa mga reported dengue-related deaths sa probinsya sa fourth quarter sa 2025. Ginpresenta sa mga rural health unit ang mga balay bulungan sa ginhiyag nga dengue death review ang mga kaso. Pahayag sa PHO nga pinaagi sini mapabakod ang diskusyon kag maka-generate ang komitiba sa mga rekomendasyon nga base sa ebidensya para sa mas epektibo nga pagpalig-on sa implementasyon sa dengue program sa probinsya. Ang resulta sa review ipahibaluman sa mga primary care kag hospital providers sa Iloilo agud mapabakod ang mga sistema para sa pagdumala sang kaso sang dengue. Lakip sinagtambong ang mga miyembro sa Dengue Death Review Committee sa idalam sa Provincial Health Board nga ginalakipan sa mga eksperto gikan sa hospitals kag primary care facilities kag representante sa Western Visayas Medical Center. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kaso sa rabies sa Antiques ang 2025 nagsaka, publiko ginapahalong. Detalye sang balita, Hope Torrechanta. Radyo Pilipinas Report. Kapag sugod naman sang summer season, nagpaandam ang Antique Provincial Government sa publiko batok sa rabies. Suno kay Dr. Marco Rafael Ardamil, Veterinarian Force, ang Office of the Provincial Veterinarian, napulo sa 16 kasapat nga gintest sang tuig 2025 ang nagpositibo sa rabies. Ang amo nga mga kaso nabalhag sa banwasang Belison, Kulasi, Libertad, Pandan, Patnongon, Sibalom, kag Tibiao. Sandig sa datos, 98% sang animal bite cases sa tao ang kagat sang ito, samtang 2% lamang sa kuring kay ibang pangasapat. Pahayag ni Ardamil, kalabanan sa mga nagpositibo nga ito sa rabies sang 2025, mga layaw o stray nga posible wala na pakunahan kontra sa kagaw. Wala sa payan nga makamamatay ang rabies, ginklaro sang animal doctor nga pwede gid ini malikawan pinaagi sa pagpapakuna. Siling niya masami sa mainit nga panyempo nagasaka ang rabies transmission halin sa bulan sang Marso tubtob Mayo bangod naganubo ang immune system sa mga sapat tugas sang heat stress kag limitado nga supply sang tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nagpadulong sa Banwasang Leon ang Mobile Soils Laboratory sa Department of Agriculture Western Visayas. Walin Lunes, Marso 23, tubtob Webes, Marso 26. Ang mobile lab nagatanyag sang libre nga soil analysis agad matumon ang kalidad sa mga dutang nga ginatamnan sa mga mangunguma. Panugyan sa Western Visayas sa mga mangunguma magdala ng dried soil samples na hindi magnubo sa tunga sa kilo. Antes ng pagpadulong sa Leon, nauna na nga nagpadulong ang laboratorio sa mga Marso sa mga banwasang dao kag maayon sa kapi. Radyo Pilipinas News. DepEd Western Visayas nagpanawagon sang simple nga end of school year rights kay pagpatuman sang no collection policy. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas Report. Nagpanawagon ang Department of Education o DepEd Western Visayas ang simple pero meaningful nga end of school year completion rights kag strikto nga pagpatuman sang no collection policy. Gimpayag ni DepEd 6 Chief Education Supervisor Dr. Henene nga ang mga seremonyas dapat simple pero meaningful sa mga estudyante. Likon man sunod sa iya ang excessive spending, extravagant attire o kon extraordinary venues. Dugang pa ni Henene nga sanig sa DepEd Memorandum No. 15, Series of 2026, wala sang sinuman nga individual ang ginapahanugutan nga magkolekta sang kontribusyon o kon balaydan sa mga learner kag manunudlo para sa graduation o kon moving up ceremonies. Samtang ginpahayag naman ni DepEd 6 Regional Director Cristito Eco nga dapat ang gasto sa sound system, medals sa ibang pangaglastusan sa graduation o kon closing exercise ang i-charge sa eskwelahan o kon pinaagi sa miscellaneous and other operating expenses o kon MOOE. Dugang paniya nga sa mga luyag mag-share pwede makadonate apang dapat wala ginapwersa. Natala na sa Marso 31 ang katapusan sa school year 2025 to 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Paray ng pagpatikayan sa voters registration sa Comelec Iloilo City. Subungan lang Marso 24 ang voters registration sa Comelec
ang ginpahamtang sa Festive Walk Mall sa distrito sa Mandurriao kag magalawig tubtob sa Marso 28. Bukas ang tanan sa pagparehistro halin sa 15 anyos pasaka ka mga butante nga wala nakaboto sa sunod nga duha ka eleksyon. Magalawig ang registration tubtob sa bulan sa Mayo para sa naghilapit nga barangay NSK election nga pagaywato naman sa bulan sa Nobyembre. Kinabisuhan naman ang mga makaparehistro sa pagdala sa kinahanglanon nga dokumento kasubong sa government ID. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gintugyan na sa Department of Public Works and Highways Iloilo 4th District Engineering Office sa Department of Education ang duha ka mga bagong school building para sa Leon Central Elementary School sa Leon, Iloilo kag Santa Barbara Central Elementary School sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Impuduhan sa gabi na 15.6 milyones ang school building sa Banwasang Leon nga ginalakipan sa 2-story building. 4 ka classroom, may sa water supply, ventilation, comfort rooms, kagrampahan para sa persons with disabilities. Sa Banwas sa Santa Barbara, kapin 15.6 million pesos ang ginpain para sa proyekto nga kumpleto sa pasilidad. Sarang makaakomodar sang 150 ka estudyante ang mga edipisyo sa kay District Engineer Mario Soriano nga makatag kasulhayan sa mga estudyante sa ila pagtuon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 12 ka women-led agri-enterprise sa Western Visayas magapasundayag sa ila produkto sa All-Women Agri Exhibit nga hiwaton sa Kapitolyo. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Tagapasundayag sing ilatag sa kaprodukto ang 12 ka women-led agri-enterprise sa Western Visayas sa hiwaton nga All-Women Agri-Exhibit sa Iloilo Provincial Capitol. Ang aktibidad hiwaton sa Miyerkules, Marso 25 kag ginapangunahan sa Department of Agriculture Western Visayas o kung DAWV GAD-GFPS. Nakip sa mga nagapakigbahin sa aktibidad ang Parolas Guimaras, Batad Green Farmers Association, Concepcion Carillo Agricultural Farm, Diala Integrated Farm, Banate Amia Village, kag Estancia Amia Village. Lauman man ang mga produkto sa Ashton Garden, Santa Barbara Edelands Farmers Association, San Lorenzo Amia Village Farmers Association, Mars Mushroom Trading, Progressive Women Agrarian Reform Cooperative, kag Igbaros Coffee. Ang All-Women Agri-Exhibit isa lang sa madamo nga aktibidad nga ginpreparar sa DA Western Visayas para sa selebrasyon sa National Women's Month subong nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-anggol sa duako nga kadalagan ang Iloilo Science and Technology University naging padunggan sa Level 2 accreditation sa ika-39 nga Annual National Conference and Assembly 2026. Ang kadalagaan pamatud sa parang nga pagpaningwa sa universidad sa academic excellence kag sustainable development. Nagapakita man ini sang pagbinuligay, dedikasyon kag mataas nga standards ng academic excellence and sustainable development ang padungog ginbato ng DICTU President Dr. Gabriel Salistre Jr., Vice President for Academic Affairs Dr. Corazon Corbal, kag University Quality Assurance Center Director Dr. Freshan Kausing. Ang nasamit nga award nagapakita sang paghimakas sang universidad nga makahatag sang dekalidad nga edukasyon kag paghimo sang makahulugan nga impact sa akademya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 4:31 sa hapon. Kagamihan manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team, Martes, Marso 24, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.